Manalangin sa pangalan ng Jesus. Inubo pa naman ako. Okay, sa verse 23, nakikita po natin na ang Biblia ay may kapangyarihan na tayo ay may panganak. Okay? So, the former verse that we have is not it's not by the Spirit of God, but ito yung physical birth. Okay? At ganun din, from the former family to a new family of God. Okay. So, hindi po ito, yung born again, hindi po ito religion. Okay? Kung hindi ito kapanganakan muli na sinasabi ron sa John chapter 3. Born again, may panganak muli. Ayan. Okay. So, tayo ba ay naipanganak muli? At pagka tayo naipanganak muli, we are a child. We are children of God, rather. Tayo po ay step number 2. Tayo po ay lumago. Ayan. Itong mga bata, bago pa sila makatakbo, kailangan, marami pa silang pagdadaanan talaga. Lalago sila. Ito kasi ito talaga yung direction ng patutunguhan ng tao eh. Okay, lalago at lalago yan. Okay, so makikita po natin, tayo po ay natuturuan na manalangin, tayo po ay natuturuan na magbasa, tayo po ay natuturuan na makinig. So, as we grow in the knowledge of God or sa Biblia, lumalaki rin yung ating expansion ng ating dreams sa ating buhay. Yung ating mga pangarap, mga desire. Okay. Kaya nga makikita natin dito ang nagbibigay ng katagumpayan nun ay panalangin talaga eh. Diba? I-lead niya tayo sa kanyang kagustuhan. Negatively, dahil nga po ang tao ay ang dami-dami talagang pangarap sa buhay, na yung bang pangarap beyond sa kanilang limit, beyond sa kanilang kapasidad. Nako. Kaya naman ang labas nun ay pressure. Okay, pressure, matindi talaga. It might be emotional pressure. Halimbawa, pressure sa eskwelahan. Ganon din yung ganon din yung pagkakaroon ng mataas na pangarap sa buhay na hindi naman kayang abutin. Mali din yun. Kaya nga, alam mo, lahat ng tao ay gusto naman maging mayaman, pero yung mga naging mayaman, pinayaman sila ng Diyos. So, hindi lahat. Okay? Baka na makalimutan nga nila pag pinayaman sila. Yun. Okay. Katulad sa pag-aaral, meron yung mga estudyante na dami-dami talagang gusto makapag-aral sa UP. Pero ilan lang. At may mga nakapasok na doon. Ay talaga yun ang pangarap nila nung pa. Pagdating doon ay hirap talaga. Hirap. Baga parang torment sa kanila under pressure talaga. Okay. Makikita mo yung mga outcome. Baga ginagawa nila sa sarili nila. Na ito, direct na to. Baga parang may marks dito sugat-sugat na ganun, no?
Yun ang outcome nun. Isa yun. Naging negatibo ang takbo ng kaisipan. Okay. At kung tayo mangangarap man, abay, yun talagang kayang abutin. Diba? Yung maaabot mo talaga. Hindi yung hanggang langit ang pangarap, hindi mo malundag. Oh, pero, ako nga, mahirap ang walang pangarap talaga. Delikado yun. Delikado yun. So, naging realistic tayo. Naging realistic. Pero meron talaga yung mahirap, talagang kakayanin talaga. At iba naman yung beyond sa kapasidad. Ayan. Ay, nako. Meron naman yun, iba nag-expect sa grades din. Oh, grades talaga. Very dangerous din sa iba yung kanilang iba na naging reaction nila eh. Siguro sobrang taas na. Yun ang pangilabot, dangerous. Okay? So, alam nyo naman na by God's word, meron pong healing, meron pong process na tayo po ay maging matagumpay, na tayo po ay lumago. Okay? We need to learn. We need to accept the fact. Yan. Na baka iba yung landas na kagustuhan sa Diyos sa atin. Okay. So, growing. Yan. At isa pa, by it we made wise unto salvation. So 2 Timothy 3:15. Pangalawang Timothy. Ito yung sulat ni Apostle Paul. Sa si Timothy, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Kaya nga si Timothy, siya po ay lumaki sa scripture na ituro po sa kanya nung siya pa ay child, nung siya pa ay bata. Kaya nga yung pananampalataya na ipapasa ito. So, meron pong disiplina talaga para tayo po ay makapakinig, matuto sa kanyang salita. Na katulad ni Timothy. Ito yung investment nga eh. Ito yung investment na hindi ka talaga malulugi. Aanihin mo to for eternal. Yan. Naging wise po siya unto salvation sapagkat maliit pa lang, naituro na, so lumalago ang kaalaman sa kaligtasan. Kaya nga mapapalad ang mga bata na natuturuan sila sa Sunday school. Okay? Kids pa lang natuturuan na. Meron nga nagkukumpara meron naka-obserba. Okay. Itong mga bata na lumaki sa Sunday school, inobserbahan nila yung Bible students. Student of the Bible. Talagang di sila obra sa Bible lesson, Bible story. Talagang hindi nila talaga madidefeat yung lumaki sa Sunday school talaga. Oh. Sa memory verse, naku, dami na nila alam talaga. Naging sa paglaki ng gano'n naging bihasa sila. So, ganun yan. Ganito si Timothy. Kung ano yung naituro sa kanya, talagang hindi niya ito iiwanan. Paninindigan niya. Walang ganyan talaga ang pagsasalin ng pananampalataya sa mga bata ngayon. Okay? Kung ano yung naituro na una, siyempre, tama, biblical, paglalaban yan hanggang sa huli. Hindi mo sila maloloko.
So, wise unto salvation. Kaya nga kaya nga kahit saan man sila dalhin, hindi na sila hindi na sila ma-scam. Hindi na sila ma-scam. Meron nga nagsabi sa pagka yung mga bata na disiplina, from child until 7, at pagka sila po ay dinala sa mga lola nila, sa ibang bahay, build up na. Disiplinado na. Okay? Disiplinado na. So, wise unto salvation. Okay. So, ganun din, so pipiliin lang po natin yung ilan dito. Okay? So ganun din na tayo po ay sa pamamagitan po ng Biblia, we are being warned na tayo po ay binalaan. Psalm chapter 19 verse 11. Meron pong warning ang Bible sa atin. Kumbaga, ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Ayaw tayo ng Panginoon na malagay doon sa panganib. Sometimes we are not good to ourselves. Sometimes pinapahamak po natin ang ating sarili. We are not good. But God is so good. Okay, sa Psalm 19. Moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Okay. So, unang-una, tayo po ay winarningan sa kapahamakan. Pagka ginawa po natin ng mali, kapahamakan, kaparusahan. At pagka ginawa naman po natin yung kautusan ng Diyos, meron pong tinatawag na reward. Okay, judgment lang to eh. Good, evil. Pagka evil, parusa. Pagka good, merong reward. Yan. Kaya wag po natin, sumunod po tayo sa Diyos at wag po natin ipahamak ang ating sarili. Kagustuhan natin, self-will. Let us therefore be subject unto the very will of the Lord. Para sa ganun, hindi tayong agkudkod. Yan. Okay? Maging wise tayo sa ating buhay. Nasirip tayo. Kasi ganito yan alam ng Diyos kung kung if we disobey, yan. If we obey, yan, reward. Naku, grabe talaga. Isang kamali, it might be a lifetime na sacrifice yan. Tapos, lifetime. Isang kamali lang yun. Ganito habang buwan. Ano ba yung airplane na pagkabilis-bilis na ginawa ng tao na pang-travel? Pagkabilis-bilis talaga sa Pransya tayo. Concorde. Ngayon, isang kamali lang, isang maliit na kamali, o isang kamali lang, nasaran na yun. Nabutas ang gulong. Disgrasya lahat ng pasahero. Patay. Kaya nga, mag-ingat-ingat talaga. Kung hindi, panghabang buhay na sakit ng ulo talaga. Di ba? Marirealize lang natin na Kaya nga ang pagsisisi nasa huli lagi. Di mas maganda na yung pagsisisi punta mo na sa unahan. Di ba?
Think before we act. Consult our God. Yan. Kaya nga, sa atin, dami-dami ng pangarap ng Diyos sa atin eh. Lawak talaga. Oo, lawak talaga. So we are being warned. Okay? So sa pamamagitan nun, pinoprotect po ng Diyos ang ating buhay, pinipreserve niya na para tayo ay humaba pa at maging successful, maging meaningful para sa Kanya, pakinabang. Yan. Okay? Kaya nga kung ang ating katawan napuno ng bisyo, nako, grabe. Yan pa naman ang common na stroke. Stroke yan. Makapaglingkod pa ba tayo nun? Hindi na. Okay? By it, all sufficient and only rule of faith and practice is provided. So dito po sa Luke 16:31. So nga nagbirok tayo ti partner tayo, jay pada tayo mitang Kristiyano. Basa. Para hindi siya hiwalay. Okay. Ano ba yung 16:31? Okay? And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Okay. So, ito po yung answer ni Jesus Christ dito sa kanyang mga kausap, okay. Sabi niya dito, kung hindi nila papakinggan si Moses at yung all letters of the prophets in the Old Testament, ganun din na neither they will be persuaded, na hindi po sila mape-persuade, hindi po sila maniniwala. Though one rose from the dead. Meron pong mga sekta dito during the time of Christ na Jesus Christ, na talagang ayaw maniwala sa resurrection . So, totoo po ang resurrection ng biblical. Okay? That Christ raised, siya po ay nabuhay na magmuli. Rose up from the dead. Resurrection po yan. So, during that time, meron po yung physical resurrection, namatay na physical, nabuhay din physically. Okay? Nagsubli jay kararwana ng espiritu na. Okay? Iniyaban niya po Diyos. Kat matay mat lang diay. Blessed na gadget ako Kristiyano. Example ni jay best friend na. Jay best friend na. Okay, nalipata akong tinagan na. So, ang ating pong mga pinaniniwalaan, lahat ng ating pong pinaniniwalaan ay hango o naisulat dito po sa Biblia. Ito po ay pure na salita ng Diyos. So, lahat ng pananampalataya, lahat ng ating practice based on the very word of the Lord. Anuman pananampalataya at practice na ginagawa outside, na labas sa Biblia, nako, hindi na po pananampalataya yan. Okay? Hindi na po pananampalataya, hindi na po itinuro ng Panginoon. Kaya nga, kung ano man yung meron ba tayong beliefs na carried hanggang ngayon, doon sa mga pinanggalingan natin, ay dapat nang tanggalin.
Kung ba, naniniwala pa tayo na ada iti mabaddikan tayo. Ada iti yung pong nagbabari-bari pa. Sa mga Ilocano, atang. Ako, dapat na-graduate na natin yun. Dapat itinapon na. Wala. Hindi na natin dapat ginagawa. Yan. Okay? O, di ba? Isa sa pananampalataya na dapat hindi ginagawa ng Kristiyano, naalala ko nga pala. Sa Bonto. Meron na nagkakaroli. Month of December. Nangarol din sila dun sa bahay ng elder dun. Nako, imbis na napangaralan sila. Napangaralan sila. Okay. So, ganun siya. Hindi ko na po ma-recall, pero ganun talaga nangyari. So, any practice and any beliefs outside the Bible is not an acceptable belief, and it's not an acceptable practice. Yan. Okay. Ganun din sa lahat, talagang cover niya ito. Maging sa gupit ng tao, ng ipugaw. Ito pong mga lalaki ay dapat magpagupit ng maiksi. At yung mga babae, ito po yung kanilang corona. Yan. Na siya naman na dapat kung babae, dapat gupit babae talaga. O, di ba? Lahat to ano ba yung sinabi ni Apostle Paul? Even the customs ay talagang di sinasang-ayunan talaga. Di talaga sinasang-ayunan. So, kagustuhan lang po ng tao yun. Kagustuhan lang po ng tao. So, ganun din. So nga, punta nga tayo. Hindi rin maganda ang magpatato. Sa Old Testament, bawal talaga ang magpatato. Okay? Halimbawa, mag-apply kayo dun sa PNP, mag-apply kayo dun sa military, government, ito yung kinakailangan. Hindi papasa talaga, maski maipasa na natin lahat. Pagka may tattoo tayo, hindi tayo obra. Hindi lamang doon, sa mga ibang kumpanya pa. Balat. Balat lang pwede siguro. Natural yun Okay? Tsaka yung iring-iring dito, mga lalaki, hindi dapat yan. Okay? So again, when we talk about culture, hindi po yung kultura ang magdidikta sa atin. Ang magdidikta sa atin ang salita ng Diyos pa rin. Okay? Sapagkat kung pagbabasihan natin ng kultura, kung yun ang magiging standard, meron naman yung kultura na sa paningin ng iba, mali. Paano na yun? So, we should base our belief and practices sa Bible pa rin. Okay? So, ano pa ba ang maidadagdag natin dito? So, dito sa okay, by it, obstacles are removed and scattered. So, Jeremiah 23:29. Yun na natin yun. At meron nila isa. Isaiah, Jeremiah 23:29. Dagiti dumakit na paspas talaga ang open kay Bible Okay?
Is not my word like a fire, saith the Lord, like a hammer that breaketh the rock in pieces? Yan. Okay. So, ang kanyang salita ay katulad ng apoy. Okay. At katulad din ng martelyo na breaketh the rock in pieces. So, etong apoy talagang kinokonsum niya lahat. Wala siyang ititira. So, it means judgment. Okay? Ganon din ang martilyo at breaketh the rock in pieces. Doon sa mga nagmimina ng ginto, ang ginto sometimes nasa bato, sometimes nasa lupa. Pag nasa bato, dudurugin talaga yan. Wala nang kahit na matigas na bato. Burburin na. Okay. Sa atin naman, we cannot go against God. We cannot win against God. Okay. Hindi po tayo talaga mananalo. Halimbawa, sa martilyo, pagka matigas po ang ulo natin, kawawa talaga tayo. Okay. Mamartilyuhin po tayo talaga. So, yung mga obstacle, yun po yung self-will, self-desire, against the will of God, against the desire of God. Mga obstacle na yan. Okay. So, kailangan i-recognize po natin ang kanyang sovereignty, ang kanyang kapangyarihan to rule and reign in our hearts, in our life. Okay? Mahirap narigat nga kugtaran iti bato nga natiran para na Apostle Paul. It's hard to kick against the pricks. Dito naman. Pag matigas ang ulo natin, mayroon pang mas matigas dyan na siyang dudurog sa ating puso, sa ating damdamin. Mga pusong bato, dudurugin yan. Ano to, sir? Pusong bato. Hindi ubra yan sa martilyo. Break into pieces. At kung apoy, talagang nako-consume yan. So, ganun lang yun. So, dito lang iti maibigay ko tata so, short turn. Okay. Giluhin siya ng pakanta. Yan muli, tinatawagan ko po ang ating song leader upang i-lead tayo sa ating awitin. Rather than... Pawid tayo dito. Sige na rin, pawid ka. Siyan, dito ba? Oo. Ayan. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananako. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwag. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, sa
sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sa salang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat pananalig ng taimtim, patawad ng Diyos, tunay nakakamti. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yaman sa salay, tinubos niya tayo. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang tulod na kaligtasan. God, leader, kanta ka. Nagpatamasa kung si Kristo at atin ang makita. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yaman sa salay, tinubos niya tayo. Saba? Yun. Tagalog eh. Puro Tagalog tayo ah. Tunay na kay buti ng mananakop, si Kristo mong manunubos. Ang buhay ko'y laging iniingatan, dulot niya'y kagalakan. Ang buhay ko'y laging iniingatan, ni Kristong aking kanlungan. Di magmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Tunay na kay buti niya sa akin, inaalis ang pasanib. Siya'y kaakbay ko sa bawat hakbang, at tanging kong kalakasan. Ang buhay ko'y laging iniingatan, ni Kristong aking kanlungan. Di magmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Saganang biyaya sa araw-araw, kay Kristo ay nakakamtan. Sa aking puso'y lagi nang may awit, puri sa Diyos at pag-ibig. Ang buhay ko'y laging iningatan,
awit na di matatapos. Ang buhay ko'y laging iningatan, si Kristo aking kanlungan. Di magmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Okay. Pwedeng prayer pa natin. Pwedeng prayer. Tayo po yung mo. Ay, tumayat. Yo. So yan, Lord, maraming salamat po sa awitan at hiningi din po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan at sa magsasalita po at bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge para may pahayag niyo po sa amin ang kanyang mga sasabihin at sa mga may sakit po sa araw nito at mga hindi po nakadalo ay ingatan niyo po sila, ilayin niyo po sila sa anumang kapamakan at yun lang po ang aking samantala sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so pwede na po kayo mo po. May next announcement. Okay, so good morning po sa bawat isa. At wala yung iba nating mga kasama. Yung mga bata sa labas, hindi pa sila tapos. At sige. At patungkol po sa announcement po natin ay tuloy lamang po yung ating pong commitment for our anniversary. At yung mga young people natin ay nag-usap na. So, pag-pray po natin yung ating nalalapit na anniversary, Okay, so yon. And then, ano pang announcement natin? Sa March ay main church anniversary natin. At ipag-pray natin yung iba nating mga kapatiran doon. Yung kanilang preparasyon. And then, our goal ay maka-attend lahat. Okay, so pag-pray natin. And then, pakipag-pray din natin yung ating pong mga prospect of baptism. Uncle Oscar, matagal ka pa naman, di ba? Dito? Mag-ihi ka ba? Dito ka na lang maghanap ng trabaho. So we pray for Brother Oscar. At isa ito sa prospect ko na ibabaptize. Sa kauras pwede. At pag-pray po natin before siguro February. At hoping na sana ito ay matuloy. Amen? February. Oo. Pag-pray natin yung iba nating mga kasama, yung mga kasama mo kung sino pa ang pwede nating idagdag. Okay, so yon. At this week kasi ay nabisi ako nung nung Monday malpas iti kwatayo iti service Lunes medyo hindi na maganda yung aking pakiramdam at halata naman siguro sa boses. Talaga naman nagrigat ti panawon tayo niya napudot, tapos biglang lumamiis, tapos napudot manan. Talaga naman,
No makariing tayo kat no maminsan umabot talaga ti alas 8 niya. Gapot ilang miis. Kaya nung Friday, nag-ayos kami ng bahay. Na-repair namin yung bahay sa Castañeda. Pero yun, medyo tinatamaan na ako ng medyo sinat-sinat. Buti na lang nag-construction kami. Kaya nailing at naging nga toxic niya. Maganda pala yung pinagpapawisan eh. At yun. So, salamat sa Panginoon. Meron naman tayong projector na nabili. Okay naman siguro yan, no? Pero ituloy pa rin natin na ipag-pray na magkaroon talaga tayo ng flat screen para mas malinaw. Yung ganito din kalaki siguro. Oo, para doon natin ilagay sa taas. Para makita natin yung kabuuan. Nga makita pa yung siguro dagiti senior niya. Mabasa yun pa eh. Ay, dagiti kanta. Kaya pag-pray po natin yung ating mga Okay, so yon. Ano pa ba ang announcement natin? Youth camp, medyo matagal-tagal pa naman. At paghandaan nyo pa rin yung people, yung ating yung youth camp nyo na maging maayos, At yon. Sige, tayo po ay dadako na sa ating pong pledges. Yung mga bata, okay na ba? Okay, sige, dito na, papuntahin mo na sila at dito na sila lahat. Sige, I pledge allegiance to the Bible. Yan. Kunin natin ang ating mga Bible. At tayo tumayong lahat. Oh, ito yung sa'yo sa taas. Ito yung sa'yo. Yan, hawakan po natin ng ating mga Biblia. I pledge allegiance to the Bible. Ready, begin. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet, and a light unto my path. And I will hide His words in my heart, that I might not sin against God. Rather than. Lagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib. At basahin po natin sa Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag, and to the Savior for whose kingdom it stands, one Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty for all who believes. Okay, giving. Giving na rin. Tayo po'y yumukot manalangin upang ipag-pray ang ating giving. Panginoon, pinakadakila sa muli pinupuri ka namin dinadakila sa mga ito. Lord, muli humihingi naman po kami ng kapatawaran sa mga nagawang pagkakasala sa isip, salita, sa buwa. Ginagawa, sinasadya man po namin o hindi. Lord, sa mga kamay po ng mga makapagbibigay, Lord, kayo na pong bahalang patuloy niyo po silang protektahan. Huwag niyo po silang pababayaan. Bigay niyo po ang kanilang needs. Bigay niyo po ang sapat na katalinuhan, kalakasan upang harapin ang anumang pagsubok. At ganun na rin po sa mga hindi makapagbibigay, Lord. Bigay niyo pa rin po ang kanilang needs. Huwag niyo rin po silang pababayaan. Yun na po ang samat na lang sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so sige, Brother Dan, bigay mo muna yung mga circuit. Okay, tawagin ko na muna si Jeremiah. So, Jeremiah.
baptize kami ni Jeremiah eh. Tapos after nito ay yung sa choir natin. Okay. Wait lang. Ne, ayaw naman niya na. Be a light, be a star, be a candle in the dark. You can shine like a city on a hill. Give your hand, give your heart, give the very best you are. Be a salt of the earth if you will. You can help and serve somebody you know. Share your lights and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Always seek to be me. Don't get angry or upset. Never swear or call anyone a fool. Just forgive and forget, for nobody's perfect yet. Never judge other folks if you're cool. You can help and serve somebody you know. Share your life and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be alive. Jesus taught us in love and give, for that's the happiest way to live. Have some faith when you pray in the quiet of your room, for He knows what you need before you ask. And in all that you do, try to live the golden rule. Every good thing you choose to do will last. You can help and serve somebody you know. Share your lights and love wherever you go. For life can be blessed and also bright when you choose to be a light. Amen. Okay. At ang susunod naman po na mag-special number sa susunod si Sir Daniel tapos si Sion. O kaya family, at pag-pray po natin, ano? At gagawa rin tayo ng mga schedules na rin para sa mga special numbers po natin. At tayo po ay dadako na sa ating choir. So tawagin ko po yung ating mga choir members. Sige, punta na kayo. Andiyan si Irene. Sige, dyan. Amen. Long hair ah. Kasya ba tayo? Jeremiah, halika na dito. Sabi ni mama mo. Sige, siya. Palit kayo. Okay na.
mo ay nakamtan, sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoo na malas mo sa Kalbaryo, buhay man inalay mo, O Kristo, upang maligtas ang tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, agad sa'yo ay nadaman ang pagmamahal ng Ama. Okay, so good morning po ulit sa bawat isa. Yun. Okay, good morning po ulit sa bawat isa. At ako po ay masaya na tayo pong muli ay magkakasama. Alam niyo po, ang pinaka masarap na araw para sa akin ay Sunday. Opo. Kung pwede nga lang na 3-4 na beses na mag-Sunday, sa isang linggo, mas maganda sana. At sabi ko nga, sa susunod, aagahan natin. Kasi masarap na magkakasama tayo sa Panginoon. Amen? Amen. At alam niyo po, pag ako po ay nagpipreach sa ibang churches, or even sa ating main church, ang lagi ko pong iniisip talaga dito, at mahirap man hindi ko, parang gusto ko man natanggihan yung ating main pastor, pero talagang mahirap din naman. So, yon, salamat, na tayo po. Na-miss ko si Sir Daniel for 2 weeks. At salamat sa Panginoon na siya po ay pinagaling ng Panginoon. Ako din naman, salamat sa Panginoon na medyo okay lang naman, pero paggabi binabanatan pa rin ng Simon, tapos medyo may plema akong malapot, si Michael ganun din. At di bali nang kami lang, wag lang kayo kasi mahirap naman, Okay, so salamat. Wala yung iba nating mga kapatiran, but we pray for them, na sana sa susunod makasama pa rin natin sila. Okay, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hilingin ko po na tayo po tumayong lahat. Sa susunod siguro, para hindi na masyadong gagamitin natin yan kasi meron namang laptop yung Mr. Grace, mag-download ka ng Bible. Type mo na lang. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Na ang sabi niya po dito, inuulit ko po, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Na ang sabi niya po dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagsikapan mong humarap sa subok na Diyos, manggagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. At nais ko po na pag-aralan po natin ngayon the importance of the scripture in the life of the believers. Gaano po kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay po ng bawat mananampalataya.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat muli sa umaga pong ito. Salamat po sa mensahe. Dalangin ko po na kayong siyang patuloy na kumilos, manguna at mangusap muli sa buhay po namin. Salamat po sa Sunday School, sa mga awitan, sa special numbers, sa choirs, O God. At dalangin ko po na tulungan niyo po kami sa oras na ito sa aming pong pag-aaralan. Ikaw po ang patuloy na kumilos, manguna at mangusap sa buhay po ng bawat isa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang kahalagahan ng, sige po, pwede po kayong maupo, ng salita ng Diyos. Ano po? Sa buhay ng bawat mananampalataya. Alam niyo po, isa sa pinaka-importante po na maunawaan po natin kung gaano po kahalaga ang Biblia sa buhay po ng bawat mananampalataya. Sa bagay, ngayong buwan na ito, January, makunata yung Bible Day. Ano po? At pag sinabing Bible Day, ito po ay naisabatas na rin, ni sino po bang nito? Si Pacquiao ata. At is tama naman, napaka-importante ang Biblia sa buhay po ng bawat mananampalataya. Amen po ba? Kasi ang Bible, ito yung talagang makukuhanan natin ng impormasyon patungkol sa Diyos. Mahirap naman kung tayo po ay tagapakinig lamang niya. Kasi tagadanggan tayo lang, mabalin nga, maalilaw tayo, or tawag nun, maluko, or mauto ng tagapangaral. At mahirap na sa panahon, kasi sa panahon po natin ngayon, ang dami nang naglipa ng mga iba't ibang klase ng religion, bigla na lang may uusbong. Alam niyo po yung kabuti, na bigla ka na lang, biglang may lumitaw na naman, Pero, ang tanong po dito, nauunawaan po ba talaga ng bawat tao ang salita ng Diyos? Na ito po ay importante, especially sa atin na mga Kristiyano. Hindi dahil magaling magsalita yung pastor, or hindi dahil maganda yung explanation ng pastor, kundi ang basehan po natin, walang iba po kundi ang Bible. Amen po ba? Wala pong silbi ang ganda ng isang building kung wala naman pong nakukuha sa salita ng Panginoon. Yes. Kaya wag po tayong maboring kung bakit meron tayong dati Sunday school tayo, dati preaching. Sabi ng iba, nagpayag magtunan nga kasama ni pastor at dapay ti Sunday school. Actually, in other churches, meron pa silang devotion. Umattend po ako sa isang church, or nag-speak po ako sa isang church, kung bakit ko po nakuha yung Bible, plates of the Bible, tapos yung Christian flag, kasi yun naman talaga dapat ang kailangan po nating i-memorize. At yun yung pinangahawakan po natin. Yun nga lang, before po yun, meron pa silang devotion. Sabi ko, ang tindi nito Kaya nga pag mga Baptist churches, huwag kang magtaka pag mga Baptist churches, ang tatagal ng mga preaching. Ako nga lang minsan maiksi. Yes. Pag pumunta ka ng ibang simbahan, matatapos sila minsan 12, 12:30, lalo kapag yung mensahero masarap magsalita, ay talaga naman, di mo namamalayan. Sa church, sa Mandunot, pag pumunta ka sa Mandunot, dati noon, matatapos yung anniversary nila, alas 12 ng gabi. Eksakto. Before 12 or 12 ng hating gabi, tapos na yung preaching. Yes, pero sabi ko, hindi naman natin gagawin yun. Baka mag-iba ang tingin nyo sa akin Alas 11 pa nga lang, iba na ang tingin nyo Narigat mo ito, Di pa nagkita yung kanya kat, magmag na nga masila. Lalo nagkaslalityon niya. Pero hindi po ganun Pero ang gusto ko po na i-emphasize po dito, yung kahalagahan po ng Word of God sa buhay po natin. Kasi, hindi tayo lalago kung wala po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po natin matututunan ang katotohanan kung wala po ang Bible. Hindi po dahil Harvest Bible Baptist Mission po tayo.
Hindi po eh. Ang pinaka binibigyan po natin ng diin po dito is the Word of God. Na ito ay puro na salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi man po ito yung original na scripture, pero ito po ay yung preserved Bible. Na mula nung panahon ng mga sinauna until now, nananatili na ang Bible na ating pong binabasa ay same doon sa original written ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, perfecto. Yung gamit nga lang natin, wag po kayo magtaka, Pastor, English mo, usaran tayo. Yes, talagang English yan. King James pa nga eh. Hindi tayo gumagamit ng NIV. Minsan gumagamit tayo ng Tagalog para mas lalo tayong maawatan or Ilocano. Depende sa lugar. Ano? Na pwedeng i-translate ang Bible. Pero ang pinaka-importante dyan is yung maintindihan po natin kung ano ang kahalagahan ng Biblia sa buhay po ng bawat mananampalataya. So, unang-una dyan, sabi niya, study to show thyself approved unto God. Bakit kailangan mong pag-aralan? Kasi unang-una dyan, ang Biblia, yun yung nag-guide sa buhay po natin. Amen po ba? Hindi ka titino kung wala po ang Biblia. Huwag nyo sanang marong interpret kasi alam naman natin na ang Diyos pa rin ang nagbabago ng buhay ng tao. What I mean is, ang Biblia, dahil ito ang salita ng Diyos, dito ka tuturuan ng Panginoon para ikaw ay mabago ka. Amen po ba? Mag-guide tayo sa lahat. Ano? Tignan mo, maraming mga tao sa panahon po natin ngayon na nasisira ang buhay dahil hindi po nila nagiging guide ang salita ng Diyos. Pero tignan mo yung mga karamihan ng mga Kristiyano na sinusunod ang salita ng Panginoon. Ito yung nagiging guide nila sa buhay po nila. Ito yung nagiging direksyon nila para mas lalo silang maging matapat or mas lalo sila na makasunod sa Panginoon. Number 2 is to know about God. Yes, hindi sapat na kilala mo lang na merong Diyos sa langit. Hindi lang sapat na alam mo na merong Diyos na lumikha. Hindi lamang po sapat na meron kang alam na Diyos na nagbigay ng hangin or ng kahit ano dyan. Pero tandaan po natin na ang Biblia, itinuturo po dito lahat kung ano ang katangian at kung ano yung attribute ng Panginoon sa buhay po ng bawat mananampalataya. At higit sa lahat, tinuturo po ng Bible, itinuturo niya kung paano tayo maligtas sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka naman maliligtas kung hindi mo matututunan at malalaman kung ano ang nais ng Diyos at plano ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po, as a Christian, kung meron man pinakamahalagang aklat sa balat ng lupa, wala pong hihigit sa Bible. Sapagkat ang Biblia since noon pang Old Testament until now, nananatili pa rin na ito ay salita ng Panginoon. Hindi ka magiging matalino kung wala po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, iso nga kanayon tayo nga pag-adalan daytoy kasi uray ay niya iti kinatalinog dito rabaw ti daga. Without the Bible, wala lang din. Amen po ba? Matalino tayo sa batas. Ang daming mga matatalinong tao. May mga scientists na magagaling. Pero kahit gaano po sila kagagaling, kung wala po silang alam sa salita ng Panginoon, useless lang din. Kaya mas maganda na mayroon ka ng alam dito sa mundong ito, may alam ka pa sa salita ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Yes. Meron niya akong pinakitang video kanina. Meron ako naging estudyante sa Bible School. Grade 3 lang ang tinapos. Pero pag nag-preach, mas magaling pa sa akin mag-English.
Matanda na kasi no nakakilala sa Panginoon eh. Yes, totoo po yung hindi po biro na ang Biblia ay nagiging dahilan para mas lalo kang tumalino. Amen po ba? Amen. Pinapatalino tayo ng Word of God. Tinuturo niya sa atin kung ano ang mas lalo nating makilala ang Diyos. To grow, listen, para mas lalo tayong lumago sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga po, as a Christian, ito ang magiging buhay natin. Amen? Ito ang magiging buhay mo bilang Kristiyano. Hindi ka lalago kung wala po ang salita ng Diyos. Kasi ang Bible, punong-puno po ito ng kapakinabangan sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang Kristiyano. So, to grow, ano po, at yon para gawin tayong matalino. Napaka-importante ang salita ng Diyos sa buhay po ng bawat mananampalataya. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Ano po? Manggagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So, importante, na ang Bible, ito ang sukatan para mas lalo tayong kapaki-pakinabang sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, ito rin yung magiging comfort po natin. Amen? Kaya tignan mo, pansinin mo, ang magbibigay sa iyo ng kagaanan ng buhay, ang salita ng Diyos. Di ba pag ang isang Kristiyano, pag may problema, pupunta yan sa church, mag-aaral yan, makikinig yan. Tapos pag na-touch yan ng salita ng Panginoon, mas lalo siyang magiging emotional. Pero alam nyo kung saan galing pa rin yan? Word of God. So tandaan po natin, na ang Biblia, importante yan, hindi yan display sa bahay. Amen? Yes, saka lang gagamitin kapag inaagiw na. Ang tawag nun, inaagin din. O tama, agyo, di ba? Yung bang bubuksan mo yung cabinet, tapos saka mo papagpagin na. Ganon. Yes. Mas maganda na pag ang Biblia mo, ang daming sulat. Hindi yung sulat lang, na ginaganon, digijig, gurgurat, gratan, ubingay, sursuratan na. Kapag ang Bible, ang daming sulat niyan, guhit yan, mas magandang panoorin kaysa yung bago. Alam niyo kung bakit? Binabasa. Pero kung 3 taon, bago pa rin yung Bible mo, ay, hindi binabasa yan, nakatago yan. Ginagamit mo lang yan kapag linggo. Pero tandaan mo, ito, nasa 10 years, hindi, tama, 10 years. Yung diglot ko dyan na punit-punit na, matagal ko na rin ginamit yun. Nasa seminary pa lang ako eh. May Bible naman akong bago doon sa bahay. Pero ang ibig kong sabihin, gaano po ba natin pinapahalagahan ang Bible? Kasi ang Bible po ay importante sa buhay po natin. Especially sa atin na mga believers. So number 1, na gusto ko po na makita po natin, the importance of the scripture in the life of the believers. Number 1, to separate us. Para ihiwalay po tayo. Amen? Kasi ang Bible, ituturo sa'yo paano ka humiwalay sa mga maling gawain. At ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 17, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you. Ano po? Sabi ng Panginoon, kayo sa kanila ay magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi. At kayo'y aking tatanggapin. So ang nais ng Diyos sa atin kung bakit ibinigay niya ang kanyang salita,
ay para mas lalo mong maintindihan na kailangan mong humiwalay sa mga gawa ng hindi maganda. Kano sabi niya, and be separate. Humiwalay ka sa mga gawa ng hindi mananampalataya. Nabanggit naman kanina nung ating Sunday school teacher na ang Kristiyano kailangan humiwalay ka sa mga maling hindi naman dapat. Ano sabi niya? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Dapat buhay na sakripisyo ang nais ng Diyos. Ano po? Holy, banal. At kayo aking tatanggapin. At ano sabi niya? Which is your reasonable service. At ito ang iyong katampatang pagsamba. At anong sabi niya, verse 2? At magsiang sa sanlibutan. Alam niyo kung ano yung sanlibutan dito? The word system. Ano po? Yung sistema ng mundo na kung saan paano po pinapatakbo ng dyablo ang mundo po natin at kung paano gamitin ng dyablo ang sistema ng mundo para i-deceive po tayo, para po lukohin tayo, para sa mas madaling salita, para i-scam ka sa buhay na ito. Kaya nga kahit Kristiyano minsan hindi mo maintindihan eh. Kaya nga po, marami pong mga galit sa salita ng Diyos kasi itatama ka, ihihiwalay ka. Kaya kung pansin mo sa churches, mas marami ang babae pa rin kaysa lalaki. Kasi yung iba, ayaw nilang mabago. Wag ako dyan kasi alam nyo naman. Man-mano lang tilalakay iti church. Yes. Man-mano lang ti young people nga lalaki iti church. Kailan kaya madadagdagan tong gawang to? Magaling sana kayo mag-basketball. Baka pwede pa eh. Makaaya pa tayo eh. Subukan nyo ah. Ano pa? Huwag kayong magsipag... Ay, meron pala, si Brother Out dyan pa sa likod. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Amen po ba? Transformed by the renewing of your mind. Kaya talaga pag susundin mo ang Bible, masakit eh. Ihihiwalay ka nito sa mga gusto mo at hilig mo. Kasi ang gusto ng Diyos, mas lalo kang maging maayos at mas lalo ka na maging kapaki-pakinabang at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Pero pag ang Kristiyano ayaw niya na humiwalay sa salita ng Panginoon, takot yan na makarinig ng patama minsan. Yes. Minsan pa naman ang pastor, minsan di namamalayan ng pastor, nagpapatama na eh. Pero pag hindi mo tanggap dahil ayaw mo makinig ng Biblia, masakit. Pero anong dahilan? Bakit tayo natatamaan? Bakit kailangan tayo ng salita ng Panginoon para ihiwalay tayo sa mga maling gawain? Amen po ba? Di ba? Alam nyo naman yan eh, young people. Pag kayo kinukorek ng magulang nyo, masakit talaga. Lalo pag tamang-tama sila. To separate us, ano po? Love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Huwag kang mabuhay para sa mundong ito. Christian. Amen? This world is not my home. This world is not your home. Darating yung panahon na pag namatay tayo, langit ang punta natin. But listen, tayo po ay mga dayuhan lamang sa mundong ito. Pwede mong gamitin, pwede kang gumamit ng mga bagay sa mundong ito,
pero huwag kang mabuhay para sa mundong ito. Amen po ba? Love not the world, neither the things are in the world. Mahirap naman pag sinabi ko, huwag mong gamitin yung mga mundong ito. Ba't tayo nagdadamit? Di naman taga-langit, di naman langit ang suotan na ito eh. Tama? Mahirap din naman na huwag mong gawin. Hindi, paano yung pagkain? Yung pagkain, pang mundo naman yun. Di naman, di ba? May mga dapat tayong iwasan. To separate us from the wrong way, to separate us from the wrong walk, to separate us from the wrong work. Amen? Amen. Para ihiwalay tayo sa mga maling gawain, sa mga maling lakad, at sa mga maling gawa. Tama, wrong way, paraan, or mga pamamaraan ng mundong ito. Not only to separate us, number 2, to sanctify us. Alam niyo kung ano yung salitang sanctified? Sanctification, or dapat malinis. Ano? Para linisin tayo. Ano sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 16 to 17? Ang lahat ng mga nakasulat na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsasanay, sa ikatututo na nasa katwiran. At that a man, sabi niya, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Truly furnace, sabi niya, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya nga po, ang nais po ng Biblia is para mabuhay tayo na malinis at maayos sa salita ng Panginoon or sa harapan ng Panginoon. Kaya nga tingnan mo, nung hindi ka mananampalataya, punong-puno tayo ng kasalanan. Napakarumi natin. Pero nung ikaw ay diligtas ng Diyos, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, sa mata ng Panginoon, ikaw ay malinis at maayos. Now, as a Christian at bilang isang mananampalataya na nabubuhay sa mundong ito, dapat lang na dapat ang buhay mo, yung lakad mo, gawa mo, maayos din. Amen po ba? Ito ang trabaho po ng Bible. Kaya ano sabi niya dito? All scripture is given by inspiration of God. Inspired Word of God. Hiningahan ng Diyos yan. Kaya nga, tignan mo, di ba, masakit kapag ikaw ay naturuan. Punong-puno ng doktrina for correction. Kaya nga po, masakit talaga kapag ikaw ay natatamaan. Hindi ko naman hilig magpatama kasi hindi naman talaga yun dapat. Pero kung natamaan ka, hindi ako yun. Di ko naman alam yung buhay mo eh. Ano? Kaya nga lang, kahit na pastor, pakialamero pa rin talaga ng buhay. Pero pag natamaan ka, hindi dahil alam ng pastor. Magpasalamat ka lagi sa Panginoon dahil itinutuwid tayo ng Panginoon. Amen po ba? Masakit nga lang. That a man be perfect, or that the man of God may be perfect, perfecto sa harapan ng Panginoon. Ephesians chapter 5:26 to 27, that he might sanctify and clean it with the washing of the water by the word. O, di ba? Alam niyo yung word o yung water sa Bible? Upang kanyang pakabanalin ito na malinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Ang isang sembolo ng Bible ay ang tubig. Ano ba ang trabaho ng tubig? Manglinis, di ba? Agikat iti tartar. Tartar kat ngipon. Tagkab. Ano di ka digdigos kat. Kas lang ang mabalin nga mulaan jay ko. Di ubinga kas jay, di ba? Ubinga ka, nahilig nga gay aya. Misong ano, nga to akti kilik-kilik. Yung mga maitim-itim dito, may kwintas pa.
Nay, nakili-kili, mayat nga pagbulanti kamuti. Kunada. Kaya mahirap yung di ka naliligo eh. Mahalatam nga eh. Lalo tatatakot nalamingis ni Panoy. Uy. Di ba, alita, di nga halata ni Pastor. Puro wakak lang tibas ang nga. Di ba? Yung no ingatong ditanggat mo. Handa nangisid dito, amumon. Water. Naglilinis. Amen. Sabi niya, that he might present it to himself a glorious church. O, di ba? Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kaya nga po, mapagpala tayo o pinagpala tayo na tayo po ay pinapangaralan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Na ang trabaho po ng Bible ay para maituro sa atin paano tayo kumilos ng tama, paano tayo maging malinis, at para maipresent tayo sa harapan ng Panginoon as a church na maayos at malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya pag dumating tayo balang araw sa langit, proud naman tayo bilang isang iglesia, na kami nung nabubuhay pa lang, nung nasa baba pa lang kami, okay naman kami. Kasi yun ang purpose kung bakit meron pong salita ng Panginoon. To sanctify us. So, to sanctify us. Number 3, last, to give us success. Or good success. SSS yan. Social Security System. To separate us, to sanctify us, to give us success. Ang Biblia nagbibigay ng katagumpayan sa buhay. Amen po ba? Pero wag mo sanang isipin na pag nag-aral ka ng Bible, payayamanin ka ng Biblia. Yan ay maling kaisipan. Kaya, unang tinaduma, natadupay ka, apay, no agadal kami, at na maalam eh. Kaya minsan pag nagbibigay ako ng tracts, ang sabi ng mga nakakasalamuha ko, sasabihin nila, nyati pa kinabangkot ta. Kasi para sa kanila, ang Bible, wasting time. Pero tignan mo paano mo masasabi na good success? Ano sabi po ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. 3 klase ng katagumpayan sa buhay. Ano ba yung 3 klase? Unang katagumpayan, nag-aral ka, nakapagtapos ka, pero ang nakikinabang lang ikaw. Pero walang masama doon kung maging matagumpay ka, Brad. Bad success, ito naman yun eh. Pag bad success, alam naman natin yun eh. Magnakaw ka. Magtanim ka ng, ang tawag nun, marijuana. Magtanim ka ng shabu. Kikita ka. Bad success yan. Pero pag good success, ito yung masaya kayo na naglilingkod sa Panginoon, na i-enjoy mo yung buhay kasama ng pamilya mo, masasabi mong good success yan. Amen? Kasi kumpleto kayo na naglilingkod sa Panginoon. Kung yung mga anak mo naging professional pa, naging maayos pa yung buhay mo, binigyan, yung nagkaroon ka pa ng mga gusto mo sa buhay, bonus lang yan eh. Pero ang pinakamaganda po dito is yung buo kayo na naglilingkod sa Panginoon. Hindi tulad ng iba na sira ang buhay dahil wala po ang Diyos sa kanilang buhay.
Pag wala ang Diyos sa kanila, makikita mo yung buhay nila. Away dito, araw-araw. Narigat kaya di sumbra ka di balay kat, bigla da ka nga purwakan ti plato. At da ka manan. Ano ba? Tapos may mga tinidor pa na nagliliparan. Yun ba ang gusto nating buhay? Hindi. Pero ano ang gusto natin para mas lalo tayong maging matagumpay? Mabuhay sa salita ng Panginoon. Amen? Wala pa naman nabaliw sa Bible eh. May alam ba tayo na baliw sa Bible? Wala. Siguro. Siguro pa ano. Pero tandaan po natin na ang Biblia nagpapatalino. At higit sa lahat, nagbibigay ng katagumpayan sa buhay. Young people, di nyo namamalayan sa kakapakinig yun ng Bible balang araw, maging successful ka na. Kasi, ang sinusunod mo, salita ng Panginoon. Mga nanay, mga tatay, yung pangalang nasa church ka, malaking bagay na yan. Amen? Yes. Yung nandiyan ka na nakikinig ng salita ng Diyos, dakkel nga ba nagdaytan? Kasi dito natututo tayo pagdating sa salita ng Panginoon. Tandaan nyo, wala yan sa galing ng mga ngaral. Pero, nasa pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, study to show thyself approved unto God. Kahit anong ganda ng simbahan, kung hindi mo naiintindihan ng Bible, useless lang din. Pero, kung nasa Biblia ka at yun ang lagi mong tinitignan, mas maganda. Amen po ba? Amen. So, ano kailangan natin gawin? Mabuhay, masaya na nabubuhay sa salita ng Diyos. At yun yung kailangan po natin sa buhay po natin na ito. Hindi ka lalago, hindi ka titibay bilang isang Kristiyano kung wala po ang salita ng Diyos. Hindi ka magiging maayos or hindi ka magiging tama sa harapan ng Panginoon kung hindi mo susundin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mabuhay po tayo nakasama natin ang Bible. Tayo po ito yung lahat. Let's pray. Ama naming Diyos, muli salamat sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na mas lalo po namin maisapamuhay, maunawaan ang iyong mga salita sa aming buhay. Yes, patawad po na mas marami pong mga panahon na nailalaan po namin sa ibang mga bagay kaysa po sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, gamitin niyo po aming buhay na ito na maging maayos at karapat-dapat. Salamat po sa mga anak mo na nandirito. Dalangin ko po na kayo ang siyang patuloy na pumilos sa kanilang buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Tunay nga po napakabuti mo, O God. At muli, at sa aming pansamantalang pag-iway-walay, kayo ang siyang patuloy na pumilos, mag-usap, Panginoon, sa buhay po natin. Salamat po, Ama, sa mga wala man po ngayon, di po namin alam ang dahilan. But Lord, we pray for them na sana patuloy niyo po silang i-remind na ang araw ng linggo ay para po sa inyo. Salamat po ng marami. Tunay nga po napakabuti mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat po. God bless. Tapos na po tayo.